posibleng bagong bagyo sa Western Pacific na bubuo na. Ito na kaya ang bagyong Doming habagat posibleng magsimula na sa bansa sa mga huling linggo ng Mayo. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong nauuna sa mahalagang ulat panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, May 20, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy ngayong minomonitor ng iba't ibang international weather models ang posibilidad ng pagbuo ng isa na namang panibagong low pressure area o tropical system sa bahagi ng Western Pacific sa pagitan ng May 23 hanggang May 29. Sa kasalukuyan, wala pang direktang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ngunit kapansin-pansin na may lumalabas ng senyales ng ilang computer weather models ng unti-unting pag-organisa ng sama ng panahon sa silangang bahagi ng ating bansa. Saan ba posibleng mabuo ang susunod na bagyo? Batay sa initial forecast monitoring, ang posibleng sama ng panahon ay maaaring mabuo sa karagatan sa pagitan ng kanlurang bahagi ng Guam at silangang bahagi ng Palau. Kapag lalo itong lumakas habang kumikilos pa kanluran at pahilaga, posible itong pumasok sa ating Philippine Sea at lumapit sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region o kaya naman sa silangang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang magiging eksaktong galaw nito dahil long-range forecast pa lamang ito. Ngunit ayon sa ilang weather analysis, may posibilidad na sundan nito ang dating tinatahak ng bagyong Kaloy o dating hagupit nitong mga nakaraang linggo. Ayon pa sa ilang forecast scenario, maaring lumakas ang sama ng panahon bilang isang tropical depression, tropical storm o posibleng umabot sa mas malakas na tropical category habang nasa Philippine Sea. Ngunit tandaan mga kababayan, habang malayo pa ang forecast period, posible pa rin magbago ang lakas at direksyon at mismong pagbuo ng sistemang ito. May ilang computer models na nagpapakita na maaari itong humina bago tuluyang makaapekto sa kalupaan ng ating bansa dahil sa dry air intrusion at wind shear at pagbabago sa atmospheric condition. Ang posibleng epekto nito sa ating bansa kung magpapatuloy ang development ng naturang sistema, posible nitong dalhin ang mas malawak na pag-ulan, thunderstorm, pagbukso ng hangin at mga pag-alo ng karagatan, lalo na sa bandang Eastern Visayas, Bicol Region, silangan ng Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Kahit hindi direktang tumama ang bagyo, posible pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat sa mga susunod na linggo. Samantala, habang wala pa rin direktang epekto ang naturang sistema, nananatili pa rin ang mainit na panahon sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa ilang lugar ng Luzon at Visayas, nananatili ang 40 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang heat index na nasa antas ng danger level zone. Ayon sa Pag-asa, pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matinding init mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. at uminom ng maraming tubig at iwasan ang matagal na pagbababad sa araw. Para naman sa kalagayan ng panahon ngayon, patuloy namang makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao at easterlies sa Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorm naman ang nakakaranas sa Metro Manila at malalaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, posible pa rin ang biglaang thunderstorm sa hapon o gabi at lightning activity, localized flooding at ang landslide sa mga bulubundukin at sa mga mabababang lugar. Mga kababayan, sa karaniwan talaga nagsisimula na maging aktibo ang Western Pacific pagsapit ng huling bahagi ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo. Ito rin ang panahon kung kailan unti-unting lumalakas na ang habagat at umiinit ang karagatan at mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng mga bagyo. Noong mga nakarang taon, marami ring tropical system ang nabuo sa parehong rehiyon malapit sa Guam at Palau bago lumapit sa ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy nating binabantayan ngayon ang posibleng pagbuo ng isa na namang panibagong tropical system sa Western Pacific habang unti-unting nagiging mas aktibo ang ating karagatan ngayong papalapit na wet season o tag-ulan. Ayon sa long range forecast model, ang American Global Forecast System o GFS model ay patuloy na nagpapakita ng posibilidad ng pagbuo ng isang tropical system pagsapit ng katapusan ng linggo at hanggang unang bahagi ng susunod na linggo ng Hulyo. Ngunit mahalagang tandaan, mababa pa rin ang confidence level ng forecast na ito. Samantala, ang European ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast model ay hindi gaanong agresibo at hindi pa gaanong nagpapakita ng matinding development. Ibig sabihin mga kababayan, wala pang kasiguraduhan kung may mabubuong bagyo, ngunit isa itong sinyales na nagsisimula na maging mas aktibo ang Western Pacific habang papasok tayo sa peak season ng mga bagyo.
Kaya sa kasalukuyan maraming ang thunderstorm activity o convection sa karagatan. Ngunit may ilang factors pa rin na pumipigil sa mabilis na pagdevelop ng bagyo gaya ng dry air at tuyong hangin at increasing wind shear o malalakas na hangin pumipigil sa pag-organize ng sirkulasyon. Bagamat mainit ang sea surface o temperature, hindi pa rin sapat ang atmospheric condition para makabuo agad ng isang malakas na sistema o kaya naman isang bagyo. Kaya sa ngayon, mas marami pang tanong kaysa sa kasagutan. Patuloy nating babantayan araw-araw dahil mabilis ang pagbabago ng kondisyon sa tropiko. Samantala, ang dating bagyong Hagupit o bagyong Kaloy sa Pilipinas ay patuloy namang kumikilos pahilaga patungong Southern Japan. Habang humihina na ang sistema, maari pa rin itong magdala ng pag-ulan, malalakas na hangin at maalon na karagatan, lalo na sa bahagi ng ilang lugar sa Southern Japan. Gayunpaman, mas malaking epekto sa Japan ang inaasahan na magagaling sa isang non-tropical frontal system mula sa Northeast Asia na magdadala ng mas malawak na pag-ulan at masamang panahon sa rehiyon. Dito naman sa ating bansa, nagpapatuloy ang mga pulupulong thunderstorm lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa epekto ng easterlies. Asahan pa rin ang panandali ang malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at biglaang thunderstorm sa hapon hanggang gabi, habang sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. Mga kababayan, ayon sa ilang weather analysis, sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, posible nating maramdaman ang mas regular na pag-ulan sa Pilipinas bilang sinyalis ng pagsisimula na ng wet season. Ibig sabihin, mas madalas na ang thunderstorm sa inyong mga lugar at mas maraming habagat rains na rin ang mararanasan at mas mataas na ang tsansa ng tropical development habang papasok tayo sa buwan ng Hunyo. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, huwag maging kampante kahit wala pang bagyo. Ugaling mag-monitor ng official weather updates araw-araw at ihanda na ang emergency kit lalo na sa flood-prone areas. Para sa mga mangingisda, maging maingat sa pagbabago ng kondisyon ng dagat. Sa panahon ng matinding init, uminom ng maraming tubig, iwasan ang direktang sikat ng araw at gumamit ng proteksyon laban sa init o ulan. Dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 107 verse 29. He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon at mga unos sa buhay, tandaan, nating may Diyos na kayang magpatahimik ng bagyo at magbigay ng kapayapaan sa ating puso. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghanda sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe na para sa marami pang weather updates. Muli, hanggang sa susunod na ulat panahon.